face dito sa TV5. Sarah, hindi ka ba parang kinakabahan sa mga narinig mo na palitan ng salita dito ni Ann at ni Cyrus na parang lumalabas na obsess itong si Cyrus kay Ann? May relasyon na kayo ngayon. 4 na buwan na ang relasyon ninyo. Gaano ka kasiguro na talagang mahal ka ni Cyrus at hindi ka ginagawang, ayaw ko man sabihin pero parang malakip butas? Hindi ko naman hinahangat yung pagmamahal ni Cyrus eh. Oh, ngayon lang ako nakakita ng nakikipagrelasyon pero hindi naghahangad ng pagmamahal. Mahal ko siya. Okay lang sa akin kung mahal pa niya si Ann. Basta ako, nandito ako sa tabi niya. Ay, hindi rin, te. Ilang taong ka na ba, Ining? 19. Naku, Diyos ko po patawarin. Ngayon, alam ko na kung bakit. Hindi ba nasabi sa'yo, Sarah, ng nanay mo na hindi porket siya na ang nakilala mo, siya na yung Di naman stokwa din yan. Stokwa ako. Huwag ka magsalita, hindi ka kinakausap. Okay. So, ngayon, naiintindihan ko na. So, wala ring nanay na gumagabay sa'yo. Nasaan ang iyong ina? Sa probinsya po. Oh, ang mga kapatid? Nandyan. Oh, bakit hindi ka nakikinig sa kanila? Lagi kong kaaway eh. Ha? Lagi kong kaaway. Lagi mong kaaway. Hanggang kailan mo kakayanin yung pagmamahal mo na yan? Dahil baka hindi pagmamahal yan. Dahil lang baka wala kang natirhan, kaya ka nandun kila Cyrus. Mahal ko si Cyrus. So talagang pakiramdam mo, siseryosohin ka ni Cyrus? Mahal mo ba si Sarah? Yung totoo, Cyrus. Mahal po, pero hindi naman ganun kalubos. Dahil, Ha? hindi naman ganun kalubos na pagmamahal. Tama lang kasi bago pa lang kami. Kasi nadala na rin ako eh. Andun pa rin yung Nag-iingat ka. nag-iingat lang. Kanina po, may nabanggit si Ann na kaibigan, di umano, na nagkukwento sa kanya at nakakaalam ng talagang lahat ng nangyayari kay Cyrus. Ang sabi niya, nagmamalasakit lang siya kay Ann, kaya siya nagsusumbong rito at pinapaalam ang mga ginagawa ni Cyrus. Narito po si Sunny Andres. Pasok! Sandali lang! Cyrus. Sunny, ikaw ba ang nagkukwento kay Ann kung ano ang mga ginagawa hindi sila magkasama? Masyado kang ano, Minsan po kasi nagteksahan si Ann parang ang chismoso. na Sandali lang, Cyrus. kung may alam daw ako tungkol kay Cyrus. Sarap mo. Sabi ko, wala akong alam. Tapos nung minsan nga, nagpunta ako sa kanila, yun, nakipag-inuman ako sa kanila. Yun dun yun, yung babae na yan. Okay. Siya na pala yung babae ni Cyrus nun. Okay, paano mo nalamang sila? Kasi nung tapos inuman namin, doon niya natulog sa kwarto ni Cyrus. Okay. Wala ka nang pakialam ron. Alam mo naman, hiwalay kami ng asawa ko Diyan? Tapos, tinext ko si Ann, sabi Chismoso. ko, Ann, dito si Cyrus sa inyo. Okay. Bakit nagawa mong sabihin kay Ann? Siyempre, naawan na ako sa asawa niya. Kaya sinabi ko niya totoo. Pakilamero ka kasi. Hindi ako sa pakilamero. Ikaw ang pakilamero. Naawa ka, Anong may sabi ng tao, pinakailaman mo eh. Naawa ka, nagmamalasakit ka? Yun lang. Nakikiusap po kasi talaga ako sa kanya. Aminin ko. May gusto ko yan dati Nakikiusap pa. ko sa kanya. Ah! Ano, lumabas din? Pero nagpaubaya ako sa'yo. Dahil kaibigan kita. So may gusto ka kay Ann, pero dahil nandun na si Cyrus, pinaubaya mo, ganon? Oo, nagpaubaya ako sa kanya. Sinira mo kami. Hindi ko kayo siniraan. Ikaw sinira sa Para kayo pamilya mo. magsama? Di magsama kayo. Kalokohan yun. Sumira sa amin. Siya sumira sa pamilya. Alam mo yun, na may gusto siya sa'yo. So ngayon, anong plano mo, Sunny? Wala naman akong plano. Wala naman talaga kami relasyon niyan. Okay. Concern lang talaga ako sa kanya.
Matapos nga nating marinig ang mga naging awayan ni Cyrus at ni Ann at talagang mukhang kailangan na ng tulong ng dalawang batang ito at pati mga magulang nila, ang nanay ni Ann at ganun din ang nanay ni Cyrus, hindi na kinakaya ang naging pag-aaway ng dalawa. Puso't damdamin po ng ating bisita ang dapat na gamutin. Kaya naman po oras na para bigyan sila ng heart-to-heart talk ng ating pong trio tagapayo. Parang nasira na buhay ko. Tutusin, masakit. Dahil nasira ako, nakatawan ko, nasira ako pa. Lahat. Magulang ko. Sinisira niya ang buhay niya. Una, ano ang gusto niya mangyari? Magkakabati pa ba o Para sa akin po, sa ginaugali ni Cyrus, parang ayoko na rin po. ayaw na? Sige, tapos na tayo doon. Pangalawa, ikaw, Iha. Sa akin, ewan ko. Anak ko. Kasi ang inaano ko, yung anak ko. Ann, Cyrus at Sarah, napakahalaga para sa amin na yung counseling na nangyari ay talagang pinakinggan yung mabuti ang bawat sinabi ng tagapayo dahil talagang kayo lamang ang makikinabang doon. Kaya sana, pinakinggan nyo yun mabuti. At bago lang tayo magtapos, meron pang mensahe sa inyo ang ating trio tagapayo. Kay Cyrus, salamat sapagkat nagbukas ka ng kalooban kahit wala ang iyong ama. Sapagkat sabi ko nga sa iyo kanina, titigan mo ako, ariin mo ako kahit pansamantala lamang na ama mo. Cyrus, alam mo medyo masakit sa dibdib ko sapagkat ako nagnanais akong magkaroon ng isang lalaking anak. Subalit hindi pinagkaloob ng Panginoon. Kahit sana man lang sa pamamagitan ng mga payong ito tumalab sa iyo upang sa ganon, hindi man kita totoong anak na lalaki, ay maalaala mo sa dako pa ron ng buhay mo, merong isang programa na kung saan kinasangkapan kaming lahat dito na sana'y mangyaring ang layunin mo na makabuo ng totoong pamilya ay mangyari. Siguro dapat matandaan ng mga batang ito na napaka-importante sa lahat na ang pagmamature ay hindi lang dahil sa lumalaki kang pisikal, kung hindi dapat ang pagmamature ay yung ating mga kaisipan. So sana ang mga kabataan maintindihan nila na habang nasa poder sila ng kanilang mga magulang, may say ang inyong mga magulang. Hindi niyo sasabihin na kaya ko na. Huwag kayong magmamadali, huwag kayong magmamalaki. Dahil kahit sabihin niyo na nakapag-asawa na kayo, nagkaroon na kayo ng anak, at eventually, nandiyan pa rin ang inyong magulang, magugulat kayo, hahanapin niyo pa rin ang nanay niyo. So sana maintindihan niyo, pare-parehas, Ann, Sarah, Cyrus, ang kahalagahan ng magulang. Yun lang po. Cyrus at Ann, nang sumibol at mag-umpisa ang iyong pagmamahalan, para baga ang tinutugtog noon ay ang awitin po ni Barry Manilow. We have the right love in the wrong time. Right love, tamang pagmamahalan dahil ang pag-ibig po ay walang pinipiling edad. Bakit po nagiging mali? Dahil hindi pa napapanahon. Dahil itong si Ann, 16 years old pa lang, di ba? At itong si naman si Cyrus ay 17 years old. Kaya hindi pa panahon na kayo'y pumasok sa ganitong relasyon. Dumating na nga ang panahon na kayo'y nagkaedad, nasa wastong edad pa rin, ngunit hindi pa kayo nag-grow. So hindi po mag-work out ang ganitong relasyon. Ngunit mayroon po akong nalaman na isang sekreto ni Ann. Matagal niyang inaasam na siya'y mag-march sa procession sa simbahan.